Naalala niyo ba ang video na to? Ito lang naman yung video na nagkainitan sina Senator Trillanes at dating Pangulong Duterte. Ito mga kaibigan yung part na gusto lang papirmahin itong si dating Pangulong Duterte ng waiver para talagang mapayagan na ma-lift yung secrecy law doon sa kanyang mga bank accounts with Sara Duterte. Pero ang naging reaksyon dito ni dating Pangulong Duterte ay nagalit at inambahan pa ng mic na parang papaluin ng mic itong si dating Senator Trillanes. So mga kaibigan, kitang-kita natin bakit ganito ang reaksyon ng dating Pangulong Duterte. Diba? Kung wala ka namang tinatago, kasi madalas nga niyang sabihin na hindi daw siya makakapunta sa mga hearing kasi nga wala daw siyang pamasahe at hindi naman daw pwede na palagi siyang pupunta tuwing siya ay imbitahan kasi wala nga daw pamasahe. Pero nung siya ay papapirmahin ng waiver, nagalit. At maya-maya sinabi niya na madami na daw siyang narating, naging mayor, naging Pangulo ng Pilipinas. At kahit paano, mayayaman naman daw ang kanyang mga naging asawa. At meron naman daw silang kaya. Akala ko ba walang pamasahe? Akala ko ba walang pera? Bakit ito? Ayaw pumirma ng waiver para makita ang joint accounts nila ni VP Sara Duterte. Ang alam ko kasi, kung wala ka namang tinatago, hindi ka dapat natatakot. My God, ano naman kakatakot mo kung sakaling bubuksan yung bank accounts ninyo ni VP Sara Duterte? Pareho naman kayong public servants, di ba? Public servant ka, public servant si VP Sara Duterte, at talagang ang buhay ninyo ay i-scrutinize talaga ng mamamayang Pilipino, lalo na at merong mga akusasyon tungkol sa inyo. So, isip-isip mga kaibigan, bakit ganito ang reaksyon ni dating Pangulong Duterte? Bakit siya nagalit? At bakit ayaw niya na pumirma ng waiver para mabuksan ang kanilang bank account ni Sara Duterte? Panoorin natin ang video. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sasampalin ko sa publiko. Session suspended. Session suspended. Order, please. Order. And lahat ng ginawa niya, bluff eh. Pirma ng waiver, biglang iipit, dito pipirma. Tapos, susuntok ko nyari kay Senator Laila, hampasin ako ng mic. Mga bluff yun, hindi naman gagawin yun. We expect the cases to move forward. Kasi yung mga final ko naman, ano yun eh, solid na mga kaso yun. Kaya nga siya nagre-react eh, di ba? Alam mo kung wala akong substantial na present, dapat ano lang siya eh, papito-pito lang siya eh. Kaso, kita nyo man that all the time na, especially pagka yung mga issues ko na nilalabas, on edge siya eh. Diba? Agitated siya. Sir, we're expecting ICC warrants soon, sir. Anong effect nung sinasabi niya na willing siyang pumunta doon, na willing siya magpa-aresto? Bluff yun, drama yun. Sabihin niya, lalabas yung totoo niyan pag ganda na. Kagaya nung kanina, when push came to show, umatras siya doon sa waiver. Di ba? Kunyari nung una, sige, sampalin ko, ganito, pirma. Pero kinaloonan, hindi. Ganun lang yan. Kailangan by this time, memorize na natin siya. Na-decode na natin yung mga actuations niya. Para na sa ganun, alam mo kung kailan ka pinapasakay o hindi. Ipinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa SALN ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno.